Isang mapagpalang gabi, mga mahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo ako sa isang sulok ng buhay kung saan ang pag-ibig ay masusubok. Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa tiwala? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkalooban mo ng buong mundo mo. Paano kung ang mismong paraisong itinayo ninyo ng magkasama ay siya palang magiging bilangguan ng iyong puso? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang, Ang Huling Halik Bago ang Bagyo. Ang ilaw mula sa mga kandila ay malambing na sumasayaw sa ibabaw ng kanilang hapagkainan. Kumikinang ito sa mamahaling kubyertos, sa dalawang kopita ng red wine, at sa perpektong pagkakaayos ng mga bulaklak sa gitna ng mesa. Sa tapat niya, nakaupo si Dante, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangarap niya, minahal, at pinagkatiwalaan ng buong buhay niya sa loob ng 5 taon. Guwapo pa rin si Dante. Ang matangos niyang ilong, ang makapal niyang kilay, at ang paraan ng pagngiti niya ay hindi nagbago. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan at ng perpektong larawan ng isang masayang anibersaryo, may kung anong lamig na gumagapang sa puso ni Liwayway. Happy anniversary, mahal, sabi ni Dante. Itinaas ang kanyang kopita. Ngumiti ito. Ngunit alam ni Liwayway, ramdam niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang nanggiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Happy anniversary! Sagot ni Liwayway, pilit na pinasigla ang kanyang boses habang itinataas din ang sariling kopita. Nagtama ang kanilang mga salamin, lumikha ng isang matinis na tunog na tila bumasag sa katahimikan ng kanilang mansyon. Kinain nila ang hapunan sa saliw ng mga pilit na usapan. Kinamusta ni Liwayway ang trabaho nito. Maikli ang sagot ni Dante. Okay lang, maraming ginagawa. Tinanong niya kung pagod ito. Isang tango lang ang isinagot nito. Bawat sagot, tila may pader. Bawat salita, tila sinusukat. Naalala ni Liwayway ang kanilang unang anibersaryo. Nagpiknik sila sa isang simpleng parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nagdala si Dante ng gitara at kinantahan siya. Ang mga mata nito noon ay puno ng pagsamba, ng isang pag-ibig na abot langit. Ang bawat hawak nito ay may kuryente. Ang bawat halik ay may pangako. Ngayon, ang distansya sa pagitan nila sa hapagkainan ay parang isang malawak na karagatan. Magsha-shower lang ako, sabi ni Dante. Pagkatapos ng hapunan, iniwan ng isang mabilis at walang kasiglang halik sa noo ni Liwayway. Ni hindi nito hinintay ang sagot niya. Tumayo ito at naglakad paakyat ng hagdan at naiwan si Liwayway kasama ang mga anino na nililikha ng patay-sinding apoy ng kandila. Pinagmasdan niya ang pag-alis ng asawa. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng bigat at kalungkutan. Pinatay niya ang mga kandila at nagsimulang ligpitin ang mga pinagkainan. Dinala niya ang mga ito sa kusina at nang bumalik siya sa kanilang silid, ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Nang walang imik, umupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang kama kung saan sabay nilang binuo ang kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, ang pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ilang sandali pa, umilaw ang telepono ni Dante na naiwan nito sa ibabaw ng nightstand. Isang ugali na hindi nito ginagawa dati. Palagi nitong dala ang telepono kahit saan, kahit sa banyo. Hindi niya pinansin noong una. Marahil ay email lang mula sa opisina. Ngunit muling umilaw ito at sa pagkakataong yon, hindi napigilan ng kanyang mga mata na basahin ang pangalan na lumitaw sa screen. Isang letra lang, A. Kasunod nito ang isang maikling mensahe na bahagyang nababasa sa notification preview. A. Missed your touch. See you at our sta. Naputol ang mensahe
Ngunit sapat na iyon. Sapat na para huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lagaslas ng tubig mula sa shower ay naging isang ugong na nakabibingi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, inabot niya ang telepono. Hindi ito nakalak. Isa pa sa mga bagay na nagbago. Dati, alam niya ang password nito. Ngayon, wala na itong password. Binuksan niya ang mensahe. At doon, nabasa niya ang buong kataksilan. A. Missed your touch. See you at our star. A. Sino si A? Paulit-ulit na tanong sa isip niya. At anong bituin? Anong kanilang bituin? Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis na ibinalik ni Liwayway ang telepono sa nightstand, sa eksaktong posisyon kung saan niya ito nakita. Umayos siya ng upo. Pilit na pinapakalma ang sarili, habang ang kanyang puso ay tila hinahampas ng isang martilyo. Lumabas si Dante na may tuwalya lamang na nakatapis sa kanyang baywang, habang pinupunasan ng isa pang tuwalya ang basang buhok. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting hindi alam ang lason na kaka-inject lang sa sistema ni Liwayway. Tapos ka na magligpit? Tanong nito. Ang boses ay kaswal. Walang bahid ng kahit anong kasalanan. Tumangulang si Liwayway. Hindi niya magawang magsalita. Baka kung bubuksan niya ang kanyang bibig, isang sigaw ang kumawala. Lumapit si Dante sa kanya. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Yumuko ito at hinalikan siya sa mga labi. Ito na dapat ang kasukdulan ng kanilang romantikong gabi. Ngunit para kay Liwayway, ang halik na yon ay malamig. Parang yelo. Walang init, walang damdamin, walang pagmamahal. Ito ay isang obligasyon. Isang kilos na walang kaluluwa. Tumugon siya sa halik, isinara ang kanyang mga mata para itago ang nagbabadyang mga luha. Isang maskara ng katahimikan ang isinuot niya sa kanyang mukha. Nang humiwalay si Dante, ngumiti siya pabalik. Isang matamis, mapanlinlang na ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa loob ng kanyang isip, iisang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo. Isang tanong na magiging simula na ng kanyang pinakamalaking bagyo. Nasaan ang bituin natin, Dante? Ang gabing iyon, hindi nakatulog si Liwayway. Habang mahimbing na humihilik si Dante sa kanyang tabi, dilat na dilat ang kanyang mga mata sa kadiliman ng kanilang kwarto. Ang bawat paghinga ng lalaking katabi niya ay hindi na musika sa kanyang pandinig, kundi isang tunog ng panlilinlang. Ang dating init na dulot ng katawan nito ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang lalaking minahal niya ng buong puso ay isa na ngayong estranghero. Hinintay niyang lumalim ang paghinga nito, dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, bumangon siya mula sa kama. Tiptoe siyang naglakad patungo sa closet kung saan nakasabit ang business suit na isinuot ni Dante kanina. Nanginginig ang mga kamay na kinapa niya ang mga bulsa nito. Wala. Isinunood niya ang wallet nito na nasa ibabaw ng drawer. Binuksan niya ito, umaasang may makikitang resibo o kahit anong magbibigay linaw. Pero wala. Pulos mga credit card at business cards lang ang laman. Ang utak niya ay napuno ng mga bulong. Praning ka lang, Liwayway. Gumagawa ka lang ng kwento. Pero ang puso niya ay may ibang sinisigaw. Ang mensaheng yon, ang letrang A. Ang mga salitang Our Star, hindi yon imahinasyon. Kinaumagahan, sinubukan niyang maging normal. Naghanda siya ng almusal, gaya ng dati. Ngumiti siya nang bumaba si Dante, bihis na bihis para sa opisina. Ngunit ang ngiti niya ay kasing babaw ng isang basag na pinggan. Mauna na ako, mahal, sabi ni Dante, at hinalikan siya sa pisngi. Mabilis, walang pakiramdam. Nang makaalis ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Kailangan niya ng isang taong mapagsasabihan, isang taong makauunawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao
na itinuturing niyang matalik na kaibigan ang kanyang kapatid sa ibang ina. Si Amihan. Ami, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Kumusta? Hoy Liway, napatawag ka. Okay ka lang. Para kasing iba ang boses mo. Malambing na sagot ni Amihan mula sa kabilang linya. Ang boses na yon na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay may kung anong kirot na ngayong idinudulot. Hindi ko alam, Ami. Naguguluhan ako. Simula ni siya at ikinuwento niya ang lahat. Ang panlalamig ni Dante, ang anibersaryo nilang walang kabuhay-buhay at ang mensaheng nabasa niya sa telepono nito. Sa kabilang linya, natahimik si Amihan sandali bago marahang tumawa. Naku ka naman, Liway. Baka naman A for accounting department o baka A for architect. Alam mo naman si Dante, workaholic. Pero Ami, iba ang pakiramdam ko eh. May mali. Giit ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig na. Baka pagod lang si Dante. Lahat naman ng mag-asawa dumadaan sa ganyan. Sa mga panahong parang medyo distant sa isa't isa. Huwag mong isipin, yan masyado. Baka stress ka lang din sa trabaho. Mag-relax ka, okay? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal ka noon. Payo ni Amihan, ang boses ay puno ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala. Pagkatapos ng tawag, bahagyang gumaan ang loob ni Liwayway. Marahil ay tama si Amihan. Marahil ay siya lang ang nag-iisip ng sobra. Pero sa isang sulok ng kanyang isip, naroon pa rin ang tinik ng pagdududa. Hindi siya mapakali sa bahay. Nagpa siya siyang lumabas, magmaneho, kahit saan lang makarating para mahanginan ang kanyang isip. Nagpaikot-ikot siya sa mga kalsada ng Ciudad de Esperanza nang walang tiyak na patutunguhan. Ang mga pamilyar na daan ay tila naging estranghero, tulad ng kanyang asawa, hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na hindi niya madalas puntahan. Isang distrito na puno ng mga maliliit at tahimik na coffee shop. At doon, sa gitna ng hapon, sa harap ng isang kapihan na may pangalang Kalinaw, nakita niya ito. Ang itim na sedan ni Dante, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Huminto siya sa kabilang kalsada, sa isang lugar kung saan hindi siya madaling makikita. Para siyang natutokso at natatakot sa kung anong makikita niya. Umalis ka na, Liwayway. Huwag mo nang alamin, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Tingnan mo, alamin mo ang totoo. Sabi naman ng isa pa, nangibabaw ang pangalawa. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malaking salamin ng coffee shop. Nandoon si Dante, nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana. Nakangiti ito. Isang tunay na ngiti, ang tipo ng nangiti na matagal na niyang hindi nakikita. At sa tapat nito, ang mundo ni Liwayway ay gumuho. Nandoon si Amihan, ang matalik niyang kaibigan, ang babaeng kausap lang niya kanina. Nakangiti rin ito pabalik kay Dante, at sa ibabaw ng mesa, sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape, ang kanilang mga kamay ay magkahawak, mahigpit. Ang hinlalaki ni Dante ay marahang humahaplos sa kamay ni Amihan. Isang kilos na napaka-intimate, isang kilos na nagsasabi ng lahat. Ang oras ay tila bumagal. Ang mga sasakyan sa paligid niya ay nawalan ng tunog. Ang tanging nakikita niya ay ang larawan ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya, na sabay siyang pinagtataksilan. Ang A sa telepono, si Amihan. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi mailarawan. Parang pinupunit ang kanyang puso habang siya'y gising at nakatingin. Kinagabihan, hinarap niya si Dante. Ang bahay ay balot sa isang mabigat na katahimikan. Saan ka galing kaninang hapon, Dante? Tanong niya. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses na nagbabantang mabasag. Tumingin ito sa kanya mula sa pagbabasa ng papeles. Sa opisina. Bakit? May meeting ako. Meeting? Ulit ni Liwayway. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Meeting ba ang tawag doon? Sa Kalinaw Cafe? Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Dante. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng inis. Anong sinasabi mo? Sinusundan mo ba ako? Nakita ko kayo, Dante. Nakita ko kayo ni Amihan. Maghahawak ang mga kamay ninyo. Sabi niya, ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang lalamunan. Hindi ito umamin. Hindi ito humingi ng tawad. Sa halip, tumayo si Dante at sa isang iglap, ang mukha nito ay napuno ng galit. Isang galit na hindi pa niya nakikita dati. Ano? Nagiging praning ka na ba? Liwayway? Kaibigan mo si Amihan. Nagpapatulong lang siya sa akin tungkol sa isang legal na problema. At yun ang iisipin mo, na may relasyon kami. Pero ang mga kamay ninyo, tumigil ka. Sigaw nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. May problema ka sa isip mo. Palagi kang naghahanap ng mali. Palagi kang selosa. Hindi na ito nakakatuwa, Liwayway. Nakakasakal na. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Napatulala si Liwayway. Ang mga salita ni Dante ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumama sa kanya. Hindi lang nito itinanggi ang lahat. Binaliktad pa nito ang sitwasyon at siya ang pinalabas na masama. Siya ang may problema. Siya ang baliw. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanilang sala, nanginginig, habang si Dante ay galit na umakyat sa kanilang silid at malakas na isinara ang pinto. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng isang mas malalim na sakit, ang sakit ng pag-aalinlangan sa sarili niyang katinuan. Lumipas ang mga sumunod na araw na parang may makapal na hamog na bumalot sa mansyon ng mga madrigal. Nag-uusap sila ni Dante, ngunit ang kanilang mga salita ay walang laman. Nagngingitian sila, ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang galit ni Dante noong gabing iyon ay napalitan ng isang mapagkunwaring kabaitan, isang nakakakilabot na normalidad na mas lalong nagpaparamdam kay Liwayway na siya nga ang may problema. Bawat kilos ni Dante ay tila isang patunay sa kanyang sinabi. Nagiging mas sweet ito, nag-uuwi ng bulaklak, tinatanong kung kumain na ba siya. Bawat mabuting kilos nito ay parang isang sampal sa mukha ni Liwayway, isang paalala na siya ang nag-isip ng masama, na siya ang sumira sa kanilang kapayapaan dahil sa kanyang pagkapraning. Nagsimula na rin siyang maniwala. Tumitingin siya sa salamin at ang nakikita niya ay isang babaeng pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang dating sigla ay napalitan ng isang blangkong titig. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan ang mga salita ni Dante. May problema ka sa isip mo. Nakakasakal na. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Marahil, tama nga ito, Marahil ay dala lang ng stress. Marahil ay namali lang siya ng interpretasyon sa nakita niya. Magkaibigan lang sila ni Amihan. At siya, ang masamang asawa, ang nagbigay ng kulay dito. Ang kasalanan ay nasa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos ito ng kanyang gamit, lumapit si Dante sa kanya. Mahal, may business trip ako sa Davao. 3 araw lang naman. May importanteng kliyente na kailangang kausapin, sabi nito sa malumanay na boses. Tumangulang si Liwayway, hindi tumitingin. Huwag kang mag-alala. Dagdag ni Dante, hinawakan ng kanyang balikat. Pagbalik ko, babawi ako sa'yo. Magbakasyon tayo, tayong dalawa lang, para makalimutan mo na yang mga iniisip mo. Ang mga salitang yon ay dapat nagdulot ng kapanatagan. Pero sa halip, tila lalo lang siyang sinisi nito. Siya ang may kailangang makalimot. Siya ang may problema. Kinabukasan, habang nasa opisina si Dante, naisipan ni Liwayway na ihanda na ang mga gamit na dadalhin nito para sa business trip. Isa itong paraan para patunayan sa kanyang sarili na isa siyang mabuting asawa.
Isa itong paraan para burahin ang pagdududa na siya mismo ang lumikha. Kinuha niya ang mamahaling leather briefcase ni Dante. Ang briefcase na ito ay saksi sa lahat ng tagumpay ng kanyang asawa. Binuksan niya ito para linisin. Ang kilos niya ay mekanikal, walang emosyon. Tinatanggal niya ang mga lumang papel, mga resibo ng kung ano-anong business lunch, mga ballpen na walang tinta. Habang pinupunasan niya ang panloob na lining nito, may nakapa siyang kakaiba. Isang tila bukol, isang hindi pantay na bahagi malapit sa ilalim. Noong unay binaliwala niya ito. Ngunit nang muli niyang haplusin, naramdaman niyang tila may siwang. Hindi ito tahi. Ito ay isang hiwa na natatakpan ng kaparehong materyales. Hinila niya ito ng marahan. At doon, tumambad sa kanya ang isang sikretong bulsa. Isang compartment na hindi niya alam na naroon pala. Huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakapa niya ang laman noon. May mga papel, makakapal na papel. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga yon. Ang unang papel na kanyang nakita ay isang printed flight itinerary. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang mga detalye. Destination: Puerto Princesa, Palawan. Hindi Davao, Palawan. Isang lugar para sa mga nagmamahalan. At ang mga pangalan ng pasahero: Dante Madrigal, Amihan de Leon. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ngunit pinilit niyang tingnan ang kasunod na papel. Isang hotel booking confirmation, isang 5-star luxury resort sa El Nido, isang honeymoon suite na may private pool at tanawin ng karagatan. At muli, ang mga pangalan: Mr. Dante Madrigal and Mrs. Amihan de Leon. Ang lahat ng pagtatanggol niya sa kanyang asawa, ang lahat ng pagsisi niya sa kanyang sarili, ang lahat ng pagdududa sa kanyang katinuan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya baliw, hindi siya praning, ang lahat ay totoo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang briefcase ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Siya ay napaluhod sa sahig, sa gitna ng kanilang malawak at tahimik na silid. Ang mga papel, ang resibo ng kataksilan ay nakakalat sa kanyang paligid na parang mga puting abo mula sa nasunog niyang puso. Walang luhang lumabas. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na kahit ang pag-iyak ay tila hindi sapat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang malamig na kawalan. Ang buhay na akala niya ay perpekto ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kaluluwa ay ang mismong dumurog nito. At ang kaibigan na kanyang tinakbuhan ay ang ahas na tumuklaw sa kanya mula sa likuran. Ilang minuto siyang nanatiling nakaluhod doon, tulala. Pagkatapos, may nagbago. Ang blangkong titig ay napalitan. Ang kawalan ay nagkaroon ng laman. Dahan-dahan, tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa. Ngunit ang kanyang mga balikat ay unti-unting tumuwid. Pinulot niya isa-isa ang mga papel. Inayos niya ang mga ito sa sahig na parang isang ebidensya sa isang crime scene. Kinuha niya ang kanyang telepono. Click! Ang tunog ng kamera ay bumasag sa katahimikan. Click! Click! Kinuhanan niya ng litrato ang bawat detalye, ang mga pangalan, ang mga petsa, ang destinasyon. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang contact list at hinanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi natatawagan para sa tulong. Ang kanyang ate, Diwa Ramos. Pinindot niya ang send. Ipinadala ang lahat ng litrato. At kasunod nito, nagtipa siya ng isang maikli, ngunit mabigat na mensahe. Isang mensahe na magiging simula ng lahat. Ate, kailangan kita. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Liwayway ay masakit sa tainga. Hindi siya umuwi. Sa halip, ang tanging destinasyon sa kanyang isip ay ang address na nakasulat sa hotel booking, Tala Tower. Isang pangalan na ngayon
ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang bituin na dapat sana'y magbibigay liwanag sa kanyang buhay ay siya palang magiging saksi sa kanyang kadiliman. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan. Bawat hakbang niya papasok sa marangyang lobby ng kondominium ay mabigat, ngunit desidido. Ang malamig na sahig na gawa sa marmol ay tila nanunuot sa kanyang mga paa. Ang mahinang tunog ng elevator habang paakyat siya sa penthouse floor ay parang isang countdown patungo sa kanyang paghuhukom. Nang tumigil ang elevator at bumukas ang pinto, huminga siya ng malalim. Naglakad siya sa tahimik at may carpet na pasilyo hanggang sa marating niya ang huling pinto. Penthouse A. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng ilang sandali, pinapakiramdaman ang sariling pulso na kumakarera sa kanyang dibdib. Wala nang luha, wala nang pag-aalinlangan. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig na galit, isang determinasyon na hinulma ng dalisay na sakit. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Hindi mahina, hindi rin malakas. Isang katok na may bigat at awtoridad. Ilang segundo ng paghihintay ang tila isang kawalang hanggan. Pagkatapos, narinig niya ang pag-unlock ng pinto. Bumukas ito. At sa likod nito ay si Dante. Nakasuot lang ito ng puting bathrobe. Ang buhok ay bahagyang basa pa. Ang ekspresyon nito ay nagsimula sa inis. Marahil ay inaasahan nitong room service, ngunit agad itong napalitan ng ganap na pagkabigla nang makita kung sino ang nasa labas. Liwayway? Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig nito na parang isang sumpa. Mula sa likuran ni Dante, lumitaw ang isa pang figura na kasuot din ng sutlang roba, si Amihan. Ang matamis nitong nangiti ay iagad na naglaho, napalitan ng pamumutla at takot nang makita si Liwayway. Hindi nagsalita si Liwayway. Tiningnan lang niya silang dalawa, mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang loob ng marangyang apartment, ang kanilang pugad, ang bituin nila. So, nagsalita siya sa wakas. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang patalim. Ito pala ang Palawan. Sinubukang bawiin ni Dante ang kanyang pagkagulat. Humarang siya sa pinto. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Sa halip na sumagot, itinulak siya ni Liwayway ng buong lakas. Nagulat si Dante sa biglaang pagbabago ng kanyang asawa at nagawa niyang makapasok sa loob. Ang eksena sa loob ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaasahan. May 2 baso ng champagne sa mesa. Ang kama ay hindi pa naaayos. Ang damit ni Amihan ay nakasampay sa isang silya. Ito ang kanilang mundo. Isang mundong binuo mula sa kanyang mga luha. How could you? Sabi ni Liwayway. Ang boses ay nagsimula ng manginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit. Hinarap niya si Dante. 5 taon, Dante. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos ay bumaling siya kay Amihan, na ngayon ay nanginginig sa isang sulok. At ikaw, Amihan, tinuring kitang kapatid. Kapatid, kinampihan kita. Pinakinggan ko ang mga payo mo, habang sa likod ko inaahas mo ang asawa ko. Liway, mag-usap tayo. Hindi ito ang tamang paraan, sabi ni Dante. Sinusubukang hawakan ang braso niya. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Liwayway, hinawi ang kamay nito. Huwag mo na akong hahawakan pa. Liway, please. Pakinggan mo muna ako. Nagsusumamong sabi ni Amihan. Manahimik ka. Ang sigaw ni Liwayway ay tumama kay Amihan na parang isang malakas na sampal. Pinatahimik nito ang anumang kasinungalingan na malapit nang lumabas sa kanyang bibig. Wala ka ng karapatang magsalita. Wala. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos hinihiwa ang hangin. Si Dante, na nakabawi na mula sa paunang pagkabigla, ay nagbago ng taktika. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na awtoridad. Umuwi ka na, Liwayway. Nag-iiskandalo ka lang dito, sabi niya. Ang boses ay mababa at nagbabanta.
Eskandalo? Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Ito ang tinatawag mong eskandalo. Ang ipinaglalaban ko ang karapatan ko bilang asawa? Ang pagharap ko sa 2 taong sinaksak ako sa likod? O baka naman, ang eskandalo ay ang pagtatayo ninyo ng pugad na ito gamit ang perang pinaghirapan ng pamilya ko? Dahil sa galit, hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Kinuha niya ang isang vase na may bulaklak sa ibabaw ng mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsigaw sa takot ni Amihan. Tama na! Sigaw ni Dante. At sa pagkakataong ito, hinawakan niya si Liwayway ng mahigpit sa braso. Bitawan mo ako! Pagpupumiglas ni Liwayway, sinusubukan kumawala. Sa kanilang paghahatakan, natabig ni Dante ang mamahaling leather handbag ni Amihan na nasa ibabaw ng isang upuan. Nahulog ito sa sahig. At dahil sa lakas ng pagbagsak, bumukas ito at kumalat ang laman sa sahig na gawa sa kahoy. Pulbos, lipstick, susi, at isang makapal na folder. Isang folder na may pamilyar na logo sa ibabaw. Manlilikha Heirs Corporation. Biglang natigilan ng lahat. Ang kanilang pag-aaway ay naputol. Ang mga mata ni Liwayway ay napako sa folder na yon. Ang galit dahil sa pagtataksil sa pag-ibig ay biglang napalitan ng isang mas malalim at mas nakakakilabot na takot. Dahan-dahan, siyang yumuko, nanginginig ang mga kamay at pinulot ang folder. Ang mga mata ni Dante at Amihan ay nanlaki sa pagkatakot. Huwag mong buksan yan! Sigaw ni Dante. Sinusubukang agawin ito. Pero huli na ang lahat. Binuksan ito ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento sa loob. Hindi ito mga ordinaryong papel. Ito ay mga deeds of sale, mga stock transfer certificate, mga kopya ng mga board resolution. At sa dulo ng bawat dokumento, may isang pirma. Ang pirma ng kanyang ama, si Don Ricardo Ramos, na matagal nang pumanaw. Ngunit may mali. Ang pirma ay bahagyang iba. Ang ilang kurbada ay masyadong perpekto. Ang ilang linya ay nanginginig. Ito ay isang magaling na imitasyon, ngunit para sa isang anak na kabisado, ang bawat galaw ng panulat ng kanyang ama, ito ay isang halatang-halatang pamimeke. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Itinaas niya ang kanyang tingin, una kay Dante, pagkatapos ay kay Amihan. Nakita niya ang sagot sa kanilang mga mukha. Ang takot, ang pagkakasala, ang pagwawakas ng kanilang pagkukunwari. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang tungkol sa pagnanasa. Hindi lang ito tungkol sa isang lihim na relasyon. Ito ay isang mas malalim, mas masama, at mas kinakalkulang plano. Ang kumpanya! Nanginginig na sabi ni Liwayway. Habang dahan-dahang naglilinaw sa kanyang isipan ang lahat, ang pagiging abala ni Dante sa trabaho, ang biglaang pagiging malapit nito sa mga board member, ang mga nawawalang dokumento sa opisina nitong mga nakaraang buwan. Ang kumpanya ng pamilya ko, kinukuha ninyo ito. Ang katotohanan ay isang malaking alon na humampas sa kanya ng buong lakas. Ang sakit sa kanyang puso ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang ganap na pagwasak. Hindi lang ang kanyang kasal ang kanilang sinira, kundi ang mismong legado ng kanyang pamilya. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Liwayway, magpapaliwanag kami. Nagsimulang muli si Dante, ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Tinipon ni Liwayway ang mga dokumento. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng isang bagong apoy. Hindi na ito galit ng isang asawang niloko. Ito na ang galit ng isang tagapagmana
Napoprotektahan ang kanyang nararapat na ari-arian. Tumingin siya sa kanila sa huling pagkakataon. Ang kanyang taksil na asawa at ang kanyang ahas na kaibigan. Wala nang natirang pagmamahal o pagkakaibigan. Tanging abo at pagkamuhi. Magsama kayo sa impyerno. Sabi niya, ang boses ay malabobos ay malamig at walang emosyon. Pagkatapos ay tumalikod siya. Naglakad siya papalabas ng penthouse, papalabas ng Tala Tower, papalabas sa buhay na akala niya ay sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay papalayo sa kasinungalingan. Nang makalabas siya sa gusali at muling maramdaman ang hangin ng gabi, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang laban ay ngayon palang nagsisimula. Ang pagmamaneho ni Liwayway ay walang direksyon. Ang mga ilaw ng Ciudad de Esperanza na dating nagbibigay sa kanya ng saya ay mga mantsa na lang ng kulay na dumadaan sa kanyang paningin. Blanko ang kanyang isip, manhid ang kanyang katawan. Mahigpit niyang hawak ang manibela at mas mahigpit pa ang pagkakayakap niya sa folder na naglalaman ng katibayan ng dobleng pagtataksil sa kanya. Saan siya pupunta? Hindi siya maaring umuwi sa mansyon. Ang bahay na yon ay hindi na tahanan. Ito ay isang monumento ng mga kasinungalingan. Isa lang ang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Ang nag-iisang tao na hindi siya kailanman huhusgahan. Ang kanyang kanlungan, ang kanyang ate. Itinuro niya ang sasakyan patungo sa apartment ni Diwa. Pagdating doon, ipinarada niya ang kotse, ngunit hindi agad bumaba. Nanatili siya sa loob, nakatitig sa kawalan, habang ang bigat ng mga nangyari ay unti-unting lumulunod sa kanya. Si Dante, si Amihan, ang kumpanya, ang lahat ay isang malaking bangungot. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minutong pagtitig, pinilit niyang buksan ang pinto ng sasakyan. Bawat hakbang patungo sa pinto ng apartment ni Diwa ay parang pag-akyat sa isang bundok. Nang nasa tapat na siya, nag-atubili siya. Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Hindi na niya kailangang mag-isip. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Diwa, nakasuot ng simpleng pambahay na damit. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Malinaw na natanggap nito ang kanyang mensahe at mga litrato. Liway. Bulong ni Diwa. Iyon lang. Ang pagbanggit lang sa kanyang pangalan sa boses na puno ng pagmamahal at pag-unawa ay sapat na para gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Liwayway sa paligid niya. Bumagsak siya sa mga braso ng kanyang ate. Doon, sa yakap ng kanyang kapatid, sa wakas ay humagulhol siya. Hindi isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang paghagulhol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na kaluluwa. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigla na kanyang kinimkim mula pa kanina ay bumuhos na parang isang sirang dam. Dinala siya ni Diwa sa loob, isinara ang pinto at inalalayan siya paupo sa sofa. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang nito siyang umiyak habang marahan nitong hinahaplos ang kanyang likod. Ikinuha siya nito ng isang basong tubig. Nang bahagyang kumalma ang kanyang pag-iyak, nanginginig na iniabot ni Liwayway ang folder. Ate, hindi lang ito tungkol sa kanila. Ang manlilikha. Kinuha ni Diwa ang folder. Umupo ito sa tabi niya at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala, binuksan nito ang mga dokumento. Habang binabasa ni Diwa ang bawat pahina, ang mukha nitong puno ng pag-aalala ay dahan-dahang nagbago. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin na sinundan ng isang matigas at galit na ekspresyon. Ang mga pirma, peke ang mga ito. Sabi ni Diwa, ang boses ay matigas na parang bato. Malinaw na pineke nila ang pirma ni Papa. Ipinatong ni Diwa ang mga papeles sa center table at tumingin ng diretso kay Liwayway. Liway, makinig ka sa akin. Mula ngayon, tapos na ang pag-iyak. Ang mga luhang yan, hindi nila maibabalik ang kahit ano. Ang kailangan natin ngayon ay lakas.
Pero ate, paano? Ang hikbing tanong ni Liwayway. Wala na, wala na ang lahat. Ang asawa ko, ang kaibigan ko, pati ang kumpanya. Kinukuha na nila. Hindi, marining sabi ni Diwa. Hinawakan ang magkabilang pisngi ni Liwayway para pilitin itong tumingin sa kanya. Hindi pa wala ang lahat. Nandito pa ako. At nandyan ka pa. Ikaw ang anak ni Ricardo Ramos. Ikaw ang tagapagmana. Hindi ito ang oras para sumuko. Ito ang oras para lumaban. Ang mga salita ni Diwa ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na sakit ni Liwayway. Nagbigay ito ng linaw. Nagbigay ito ng direksyon. Tumingin si Liwayway sa paligid ng simpleng apartment ng kanyang ate. Sa pader, nakasabit ang isang litrato ng kanilang pamilya. Masaya, kompleto, noong nabubuhay pa ang kanilang mga magulang. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Nakangiti, puno ng pagmamalaki. Ang sakit ay naroon pa rin, ngumingit-ngit sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang maliit na baga ng determinasyon. Ang sakit ay dahan-dahang nagiging panggatong. Tama ka ate, sabi ni Liwayway, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit meron ng tigas. Hindi ako pinalaki ni Papa para magpatalo na lang. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat. Kinabukasan, magkasama silang pumasok sa isang gusali sa sentro ng financial district. Ang pangalan sa labas ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at hustisya. Romero and Associates Law Firm. Ang opisina ni Attorney Benjamin Romero ay nasa pinakamataas na palapag. May tanawin ng buong syudad. Siya ay isang lalaking nasa edad 50, may matalas na mga mata, at isang reputasyon na hindi nabibili ng pera. Matagal na siyang abogado at kaibigan ng kanilang pamilya. Kalmado siyang nakinig habang inilalatag ni Liwayway at Diwa ang lahat. Ang mga litrato, ang mga pekeng dokumento, ang buong kwento ng pagtataksil. Walang nagbago sa ekspresyon ng abogado. Tinitingnan lang niya ang bawat ebidensya ng may matinding focus. Nang matapos silang magsalita, sumandal si Attorney Romero sa kanyang upuan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya kay Liwayway ng may simpatya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanan. Liwayway, naniniwala ako sa iyo. Panimula niya. Malinaw na may pandaraya at sabuatan na nangyayari dito. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa puso ni Liwayway, ngunit nagpatuloy ang abogado. Subalit, ito ay magiging isang napakahirap na laban. Tumingin siya sa mga dokumento. Ang mga ito ay malakas na ebidensya, pero magagawa nilang sabihin na ikaw ang nagtanim nito dahil sa selos. Si Dante Madrigal ay may maraming koneksyon at impluwensya sa mundo ng negosyo. Gagamitin niya ang lahat ng yon laban sa'yo. Kaya ano pong kailangan nating gawin? Tanong ni Diwa. Tumingin muli si Attorney Romero kay Liwayway. Ang kanyang titig ay seryoso. Kailangan natin ng isang ebidensya na hindi nila matatawaran. Isang bagay na direktang mag-uugnay kay Dante sa pamemeke. Isang testigong handang tumayo sa korte. Kailangan natin ng isang smoking gun. Nang maisara ni Dante ang pinto ng penthouse, ang tunog ng pag-click ng trangka ay tila isang hudyat. Hindi ng pagtatapos, kundi ng pagsisimula ng bagong yugto. Ang katahimikan na naiwan ni Liwayway ay mabilis na napuno ng nanginginig na paghinga ni Amihan. Patay tayo, Dante! Nakuha niya ang mga dokumento. Nalaman na niya ang lahat, sabi ni Amihan, hindi mapakali sa paglalakad pabalik-balik sa sala. Anong gagawin natin? Paano kung isumbong niya tayo sa pulis? Kalmado si Dante. Naglakad siya patungo sa bar, kumuha ng isang bote ng mamahaling whiskey at nagsalin sa 2 baso. Inabot niya ang isa kay Amihan na tiningnan lang ito na parang lason. Relax, Ami.
Sabi ni Dante sa isang boses na walang bahid ng kahit anong pag-aalala. Uminom ka. This is not a defeat. This is merely an acceleration of our plans. Acceleration? Halos pasigaw na sagot ni Amihan. Dante, paano mo nasasabi yan? Nakita mo ba ang mga mata niya? Papatayin niya tayo. Walang mamamatay. Mariing sabi ni Dante at uminom mula sa kanyang baso. Dahil sa puntong ito, sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang matagumpay na negosyante? O ang isang asawang bigla na lang nag-amok dahil sa selos? Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Hello? Sabi niya nang may sumagot. Ako to. Oo, nagkaroon ng kaunting problema. Ang asawa ko, I think she's having a breakdown. Yes, a severe one. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Kailangan kong gumawa ka ng digital trail, mga email na may kakaibang sinasabi, mga record ng mga tawag sa hating gabi. Ikalat mo sa mga board member na nitong mga nakaraang linggo, she's been very erratic, unstable, understood, good. Bayad ka na bukas. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Amihan, na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may halong pagkamangha at takot. Gagawin mo siyang sinungaling, bulong ni Amihan. Palalabasin mo siyang baliw. Hindi ko siya gagawing sinungaling. Pagtatama ni Dante, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipapakita ko lang sa lahat ang isang katotohanan na mas kapani-paniwala kaysa sa kwento niya. Naalala niya ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Tinedyer pa lamang siya noon, naabutan niya ang kanyang ama, si Don Emilio Madrigal, na nakaupo sa dilim ng kanilang library, talunan. Kalabang mortal nito sa negosyo si Don Ricardo Ramos, ang ama ni Liwayway. Sa araw na yon, isang malaking deal ang naagaw ni Don Ricardo. Isang deal na halos ikabagsak ng kumpanya ng mga Madrigal. Nakita ng batang si Dante ang luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ama. Isang imahe na hindi niya kailanman malilimutan. Ang imahe ng kahihiyan. Tandaan mo to, anak, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay basag. Ang mga Ramos, ahas sila. Ngumingiti sa harap mo, pero handang tuklawin ka kapag nakatalikod ka. Kinabukasan, sa unibersidad, tanging isang tao lang ang nakapansin sa bigat na kanyang dinadala. Si Amihan, ang babaeng palihim na nagmamahal sa kanya na palaging nasa isang sulok, nagmamasid. May problema ba, Dante? Tanong nito. At sa unang pagkakataon, nagkwento siya. Ikinuwento niya ang pagbagsak ng kanilang pamilya, ang pagtataksil ng mga Ramos. Si Amihan ay hindi lang nakinig. Nakiramay ito. Nagalit ito para sa kanya. Babawi ka, Dante, sabi ni Amihan. Ang mga matay nag-aalab. Babawi tayo. Isang araw, lahat ng kinuha nila sa inyo, mapapasa kamay mo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng isang puno sa campus, binuo nila ang isang pangako, isang sumpa. Gagamitin niya ang kanyang talino at gagamitin ni Amihan ang pagkakaibigan nito kay Liwayway para makapasok sa mundo ng mga Ramos. At kapag nasa loob na, dahan-dahan nilang kukunin ang lahat. Bumalik si Dante sa kasalukuyan. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi ito simpleng kasakiman. Ito ay paghihiganti. Ito ay hustisya para sa kanyang pamilya. Sa wakas, Ami, sabi ni Dante, hinawakan ng pisngi ni Amihan. Malapit na nating makuha ang dapat sanay sa akin. Sa atin. Hinayaan ni Amihan ang sarili na malunod sa mga salita ni Dante. Ang kanyang pag-ibig para dito ay isang obsesyon na bumulag sa kanya sa lahat ng tama at mali. Ang makuha si Dante at ang yaman ng mga Ramos ay ang tanging pangarap
na kanyang pinanghawakan sa loob ng maraming taon. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Nagkatinginan sila. Naglakad si Dante papunta sa pinto at sinilip ito sa peephole. Isang delivery man. Binuksan niya ito ng bahagya. Para kay Mr. Dante Madrigal, sabi ng lalaki. Iniabot ang isang malaking brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm. Kinuha ito ni Dante at isinara ang pinto. Tiningnan niya ang pangalan ng nagpadala. Romero and Associates Law Firm. Isang nangisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinunit niya ang sobre at inilabas ang mga papeles sa loob. Isang summons, isang kopya ng demanda na isinampa laban sa kanya at kay amihan. Fraud, forgery, conspiracy. Hindi siya natakot. Sa halip, isang kagalakan ang kanyang naramdaman. Ang hamon, humarap siya kay amihan na namumutla habang tinitingnan ang mga dokumento. Nagsimula na ang laro. Wika ni Dante, nagliliyab ang mga mata sa kumpiyansa. Ipakita natin sa kanya kung sino talaga ang may kontrol sa laban na ito. Ang araw ng emergency board meeting ay dumating na may mabigat na kalangitan na parang nakikiramay sa nararamdaman ni Liwayway. Habang papasok siya sa Manlilikha Heirs Tower, ang gusaling itinayo ng kanyang ama, ang gusaling dapat sanay kanyang kaharian. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na papasok sa teritoryo ng kaaway. Sa kanyang tabi ay si Diwa at si Attorney Romero. Mayroon silang determinasyon sa kanilang mga mukha, ngunit sa ilalim noon, ramdam ni Liwayway ang tensyon. Alam nilang lahat na hindi ito magiging isang madaling laban. Pagpasok nila sa boardroom, nandoon na silang lahat. Ang mga miyembro ng board of directors, mga matatandang lalaki at babae na nakita siyang lumaki, mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Dante. Hindi ito galit, hindi ito mayabang. Ang itsura niya ay isang taong nasasaktan, isang asawang nag-aalala, isang biktima, isang perpektong pagganap na nagpadugo sa puso ni Liwayway. Nagsimula ang pulong. Unang nagsalita si Attorney Romero. Maayos at propesyonal niyang inilahad ang kaso, ang ebidensya ng relasyon ni Dante at amihan, at ang mas mabigat na paratang, ang mga pekeng dokumento na naglalayong ilipat ang kontrol ng kumpanya. Ipinakita niya ang mga kopya ng flight tickets, ng hotel booking, at ang paunang analysis ng isang handwriting expert na nagsasabing highly questionable ang mga pirma sa mga kontrata. Habang nagsasalita ang kanyang abogado, tinitingnan ni Liwayway ang mga mukha ng board. Nakita niya ang pagkabigla, ang pag-aalinlangan, ang simpatya sa ilan. Sa isang saglit, umasa siya. Marahil maniniwala sila sa kanya. Marahil ang katotohanan ay sapat na. Ngunit pagkatapos, tumayo ang abogado ni Dante. Isang matikas at kilalang corporate lawyer na may reputasyon sa pagbaliktad ng mga kaso. Mga ginang at ginoo ng lupon panimula niya, ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Nalulungkot ako na kailangan nating pag-usapan ang isang napaka-personal at maselang issue sa loob ng silid na ito. Ang kliyente ko, si Mr. Dante Madrigal, ay hindi nais na umabot pa sa ganito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Naglakad ito papunta sa gitna. Ang mga paratang na ito ay hindi tungkol sa kumpanya. Ito ay bunga ng isang malalim na personal na krisis, isang trahedya ng mag-asawa. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mga sandata. Mayroon kami ritong mga kopya ng mga email na ipinadala ni Mrs. Madrigal sa aking kliyente nitong mga nakaraang linggo, sabi ng abogado. At ang kanyang assistant ay nagsimulang mamahagi ng mga folder sa bawat miyembro. Binuksan ni Liwayway ang sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tingin. Nandoon ang kanyang pangalan bilang nagpadala. Ngunit ang mga salitang nakasulat ay hindi sa kanya. Dante, alam kong may babae ka.
Nakikita ko kung paano mo siya tinitingnan. Sino siya? Sasabihin mo sa akin o magwawala ako. Huwag kang uuwi dito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Papatayin ko siya. Papatayin ko kayo. Ang mga ito ay peke, mabilis na sabi ni Attorney Romero. Ngunit hindi pa tapos ang abogado ni Dante. Naglabas ito ng isang maliit na audio recorder at mayroon din kaming isang recording ng isang pag-uusap sa telepono. Ipinapaalala ko lang po, ang pag-uusap na ito ay maaaring hindi angkop sa lahat. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Liwayway ang umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ito ay isang boses na galit, garalgal, at halos hindi makilala. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Sisirain ko kayo. Tandaan mo yan, Dante. Sisirain ko ang buhay mo tulad ng pagsira mo sa buhay ko. Lahat kayo. Magsama-sama kayo. Napapikit si Liwayway. Naalala niya ang pag-uusap na yon. Iyon ay ang gabi pagkatapos niyang mahuli sila sa coffee shop. Ngunit ang recording ay pinutol. Inalis ang mga sinabi ni Dante na nag-udyok sa kanya para magalit. Ang natira lang ay ang kanyang mga salitang parang galing sa isang babaeng wala sa katinuan. At bilang panghuli, sabi ng abogado, nagsampa na po kami ng kasong libel at defamation laban kay Mrs. Liwayway Ramos Madrigal para sa mga walang basehang akusasyon na ito. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang simpatya sa mga mata ng board ay naglaho. Napalitan ito ng pag-aalala, hindi para sa kanya, kundi para sa kumpanya. Ang kanilang mga tingin ay malamig na ngayon, puno ng kalkulasyon. Paano nila ipagkakatiwala ang manlilikha sa sa isang CEO na emotionally unstable? Ang chairman ng board, isang matandang kaibigan ng kanyang ama, ay tumingin sa kanya ng may halong awa at pagsisisi. Liwayway, iha, sabi nito, ang boses ay mabigat. Dahil sa mga seryosong bagay na ito at para na rin sa kapakanan ng kumpanya, ang lupon ay boboto para sa isang temporary suspension ng iyong mga tungkulin bilang CEO habang nagkakaroon ng isang mas malalim na investigasyon. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa loob ng kanyang sariling kumpanya, sa harap ng mga taong dapat sana'y poprotekta sa kanya. Tumayo si Dante, tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, walang tagumpay. Ang nakita niya ay isang perpektong pag-arte ng kalungkutan at awa, isang tingin na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Walang nagsalita abang tumatayo si Liwayway. Kasama si Diwa at ang kanyang abogado, naglakad siya palabas ng boardroom. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis. Ang bawat titig mula sa mga empleyado sa labas ay parang isang karayom. Ang bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nang makasakay sila sa elevator at nang tuluyan ng sumara ang mga pinto, doon lang siya napasandal sa pader, nawalan ng lakas. Pagdating nila sa parking lot, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Isang business partner, isang kaibigan. Ngunit nang sagutin niya, hindi suporta ang kanyang narinig, kundi mga tanong na may bahid ng pagdududa. Sa loob ng sasakyan, habang pinapaandar ni Diwa ang makina, tuluyan ng gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Liwayway. Wala na ang galit, wala na ang determinasyon. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Nawala na ang kanyang asawa, nawala na ang kanyang kaibigan, nawala na ang kanyang reputasyon. At ngayon, nawala na rin ang kumpanya ng kanyang pamilya. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Basag sa luha na hindi na kayang pumatak. Talo na ako, ate. Bulong niya, ang boses ay halos hangin na lang. Wala na sa akin ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blanko para kay Liwayway. Nanuluyan siya sa apartment ng kanyang ate, ngunit parang anino lang siya sa loob nito. Ang kanyang mundo ay lumiit hanggang sa 4 na sulok na lang
ng guest room. Nakaupo lang siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ngunit wala namang nakikita. Ang buhay sa labas ay nagpapatuloy. Mga sasakyang dumadaan, mga taong naglalakad, mga ibong lumilipad. Ngunit para sa kanya, huminto na ang oras. Hindi niya sinasagot ang mga tawag sa telepono. Ang mga mensahe ay hindi niya binabasa. Ang balita tungkol sa iskandalo sa Manlilikha Heirs ay kumalat na parang apoy. Ang kwentong pinalabas ni Dante ang siyang pinaniwalaan ng lahat. Si Liwayway Ramos Madrigal, ang tagapagmana, ay nagkaroon ng nervous breakdown dahil sa selos at stress. Ang kanyang mga aksyon ay erratic at unstable. Si Dante, sa kabilang banda, ay ang martir na asawa. Sinusubukang protektahan ang kanyang asawa at ang kumpanya ng sabay. Isang kasinungalingan na tinanggap ng lahat bilang katotohanan. Si Diwa ang naging kanyang anghel na tagabantay. Hindi ito umalis sa tabi niya. Naghahanda ito ng kanyang pagkain kahit na madalas ay hindi niya ito ginagalaw. Kinakausap siya nito kahit na madalas ay tango o iling lang ang kanyang sagot. Hindi siya nito pinilit. Hinayaan lang siya nitong magdalamhati habang patuloy na nagbabantay na parang isang parola sa gitna ng kanyang personal na bagyo. "Huwag kang susuko, Liway," sabi ni Diwa isang gabi habang inaabutan siya ng isang tasang mainit na tsa. Hindi ito ang katapusan. Tumingin si Liwayway sa kanyang ate. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. "Anong pinaglalaban ko, ate? Wala nang naniniwala sa akin. Kahit ako, hindi ko nakilala ang sarili ko." "Hindi totoo yan," mariing sabi ni Diwa. "Kilala kita. At kilala ka ni Papa. Lumaban ka, hindi para sa kanila, kundi para sa'yo, para sa alaala ni Papa." Ang mga salita ni Diwa ay tumago sa makapal na pader ng kanyang kawalan ng pag-asa, ngunit hindi pa rin sapat para gibain ito. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mga alaala. Ang ngiti ni Dante, ang tawa ni Amihan, ang pagmamalaki sa mga mata ng kanyang ama. Lahat ng yun ngayon ay parang mga multo na nanunumbat sa kanya sa dilim. Isang hapon, habang si Diwa ay nasa labas para bumili ng kanilang mga pangangailangan, nag-iisa si Liwayway sa apartment. Ang katahimikan ay nakabibingi. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag, kundi para tingnan ang mga lumang litrato. Nakita niya ang isang litrato nila ni Dante sa kanilang kasal. Masayang masaya. Nakita niya ang isang litrato nilang tatlo ni Amihan, nagtatawanan sa isang beach. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Nang akma na niyang papatayin ang telepono, bigla itong nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na buksan ito. Marahil ay dahil sa pagkabagot. Marahil ay tadhana. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit ang mga salitang nakasulat ay nagpatigil sa kanyang paghinga. "Alam ko ang ginawa ni Dante sa mga dokumento. Gusto kitang tulungan." Napatitig si Liwayway sa screen. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Baka namamalikmata lang siya. Baka guni-guni lang niya ito. O baka naman isa itong patibong mula kay Dante. Isa na namang paraan para lalo siyang idiin. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Naghalo ang takot at pag-asa sa kanyang sistema. Ipinakita niya ang telepono kay Diwa pagdating nito. "Anong sa tingin mo, ate?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Seryosong tiningnan ni Diwa ang mensahe. "Maaring patibong. Pero paano kung hindi?" Tumingin ito kay Liwayway. "Ito na siguro ang smoking gun na sinasabi ni Attorney Romero, pero kailangan nating mag-ingat." Sa payo ni Diwa, nag-reply sila. Hindi isang tanong na magpapakita ng kanilang desperasyon, kundi isang simpleng pagsubok. "Sino ka?" Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Ang tatlong tuldok na nagpapahiwatig na
Nagtatype ang nasa kabilang linya ay lumitaw, nawala, at muling lumitaw. Malinaw na nag-iisip din ang nagpadala ng mensahe. Pagkatapos, isang bagong mensahe ang dumating. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang alam ko. May kopya ako ng lahat ng orihinal na file bago niya ito ipinabago. Mga orihinal na file? Bulong ni Diwa. Ibig sabihin, digital ang pamimeke. Kaya pala napakabilis niyang nakagawa ng mga pekeng email at recording. Muling nag-vibrate ang telepono. Alam kong natatakot ka. Alam kong nagdududa ka. Pero kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, makipagkita ka sa akin. Bukas, 3 p.m. sa lumang parke sa tabi ng ilog. Mag-isa ka lang. Nakatitig lang ang magkapatid sa telepono. Isang estranghero. Isang lihim na tagpuan. Isang pangako ng katotohanan. Ito ay isang sugal. Isang malaking sugal. Tumingin si Diwa kay Liwayway. Anong gagawin mo? Tumingin si Liwayway sa bintana. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi kadiliman ang nakikita niya. Nakakita siya ng isang manipis na sinag ng pag-asa sa dapit hapon. Pupunta ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit sa wakas, mayroon ng determinasyon. Nag-reply siya sa huling pagkakataon. Sige. Pagkatapos ay muling umugong ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang katahimikan bago ang isang mahalagang pagbabago. Ang lumang parke sa tabi ng ilog ay isang lugar na halos kinalimutan na ng panahon. Ang mga damo ay matataas. Ang pintura sa mga bangko ay natutuklap na. At ang katahimikan ay binabasag lamang ng paminsan-minsang huni ng mga ibon at ng agos ng tubig. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na tagpuan. Dumating si Liwayway 5 minuto bago mag-alas 3. Sinunod niya ang utos. Nag-iisa siya. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang kotse, naghihintay si Diwa, handa sa anumang mangyari. Naglakad si Liwayway papunta sa isang malaking puno ng akasya sa gitna ng parke, ang lugar kung saan sila nagkasundong magkita. Bawat yabag niya sa tuyong damo ay tila umuulit sa tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagdurusa? O isa lang itong mas malalim na patibong? Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng puno. Ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Ang hangin ay bahagyang malamig. Nagdadala ng amoy ng lupa at ng ilog. Eksaktong alas 3, may isang lalaking lumitaw mula sa likod ng mga puno sa kabilang dulo ng parke. Payat ito, nakasuot ng simpleng maong at itim na jacket na may hood. Naglalakad ito nang may pag-aalinlangan. Ang mga mata ay laging lumilingon sa paligid. Habang papalapit ang lalaki, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Hindi niya ito kilala. Isa itong ganap na estranghero. Huminto ang lalaki ilang talampakan mula sa kanya. Hindi ito lumapit agad. Tiningnan muna nito ang buong paligid na para bang sinisigurong wala silang kasama. Nang makumbinsi ito, dahan-dahan itong naglakad palapit at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Ibinaba nito ang kanyang hood. Doon, nakita ni Liwayway ang mukha ng lalaki. Bata pa ito, marahil ay nasa mid-20s lang. Mayroon itong matalinong mga mata, ngunit ang mga matang iyon ay puno ng pagod at pagkabalisa. Mrs. Madrigal, sabi nito. Ang boses ay mahina at bahagyang nanginginig. Ikaw ang nag-text, sabi ni Liwayway. Hindi ito isang tanong. Tumango ang lalaki. Ako nga po. Sino ka? Tanong ni Liwayway diretso sa punto. Nagatubili ang lalaki. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang pangalan ko po ay Lino. Lino Vargas.
Ang pangalan ay walang ibig sabihin kay Liwayway. Isa itong pangalang hindi niya pa naririnig. Paano ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa mga dokumento? Huminga ng malalim si Lino na para bang naghahanda sa isang mahirap na pag-amin. Ako po ang IT specialist na kinuha ni Sir Dante. Ako po ang pinagawa niya ng lahat. Parang may malamig na bakal na tumusok sa tiyan ni Liwayway. Ito na, ang taong nasa harap niya ay hindi lang isang saksi. Isa itong kasabwat. Pinagawa? Ulit ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglaang lamig. Pipinilit niya ako. Mabilis na sabi ni Lino. Ang pagkataranta ay halata sa kanyang boses. Binantaan niya ako na kung hindi ko gagawin, sisirain niya ang karir ko. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya dahil sa trabaho. Kaya noong una, pumayag ako. Inayos ko po ang mga digital records. Ako ang gumawa ng mga peking email. Ako ang nag-edit ng mga audio file. Patawad po. Tumingin si Lino sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pero ang pamimeke sa mga pirma sa kontrata, iba na po iyon. Napakabigat na krimen na po iyon. Sinubukan kong tumanggi pero binayaran niya ako ng malaki. Sinabi niya na kailangan ko ang pera para sa pamilya ko. At natakot po ako. Hindi nagsalita si Liwayway. Pinakinggan lang niya ang bawat salita. Sinusubukang intindihin ang lahat. Pero hindi po ako mapakali. Pagpapatuloy ni Lino. Gabi-gabi, binabangungot ako. Nakikita ko ang mukha ninyo sa balita. Kung paano kayo pinalabas na masama. Nalaman ko po ang buong plano. Ang pagkuha sa kumpanya. Hindi po ito tama. Kung kasabwat ka, bakit mo ako tinutulungan ngayon? Tanong ni Liwayway. Ang pagdududa ay naroon pa rin sa kanyang boses. Dito na napayuko si Lino. Tila nahihihiya. Ito na ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang pag-amin. Dahil ang isa sa mga dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay dahil sa pinsan ko. Pinsan mo? Nagtatakang tanong ni Liwayway. Itinaas ni Lino ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Liwayway. Puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Ang pinsan ko po, si Amihan de Leon. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama kay Liwayway. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa parke. Aamihan, tumango si Lino. Pinsan ko po siya. Matagal ko nang alam ang obsesyon niya kay Sir Dante. Mula pa noong college. Sinubukan ko siyang kausapin, awatin. Pero hindi siya nakinig. Nabulag na siya. At ngayong nakikita ko kung gaano nakalayo ang narating nila. Kung gaano karaming tao ang nasasaktan. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Utang ko po sa pamilya namin na itama ang pagkakamali niya. Ang revelasyon ay napakabigat. Hindi lang ito isang random na empleyado na nakonsensya. Ito ay personal. Ang koneksyon ay mas malalim at mas komplikado. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, naglabas si Lino ng isang maliit at itim na USB flash drive. Inilagay niya ito sa bangko, sa pagitan nila. Nandyan po ang lahat, sabi niya. Ang mga orihinal na kopya ng mga dokumento bago ma-edit. Ang mga uncut na audio recording. Isang video file ng pag-uusap nila ni Sir Dante kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga peking pirma. Ito po ang lahat ng katotohanan. Nakatitig lang si Liwayway sa USB, ang maliit na bagay na yon, ang naglalaman ng kanyang kaligtasan, ang kanyang hustisya. Tumayo na si Lino. Kailangan ko na pong umalis. Delikado po ito para sa akin. Nang akma na itong aalis, nagsalita si Liwayway. Sandali. Huminto si Lino at lumingon. Bakit? Tanong ni Liwayway. Bakit mo ito ginagawa? Pwede ka namang manahimik na lang. Tumingin si Lino sa kanya at sa pagkakataong yon, nakita ni Liwayway ang sinseridad sa kanyang mga mata.
Dahil may mga bagay po na hindi nabibili ng pera, Mrs. Madrigal, at ang kapayapaan ng kalooban ay isa na po roon. Pagkatapos ay tumalikod na ito at mabilis na naglakad papalayo hanggang sa lamunin na siya ng mga puno at tuluyang maglaho. Naiwan si Liwayway, nakaupo sa bangko. Dahan-dahan niyang inabot ang USB. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang lamig ng metal. Ngunit sa kanyang puso, isang apoy ang nagsimulang mag-alab muli. Bago siya umalis, nag-iwan si Lino ng isang huling babala. Isang huling mensahe na pumasok sa kanyang isipan. Mag-iingat ka, Liwayway. Gagawin ni Dante ang lahat para hindi mabuking. Ang boardroom ay mas malamig at mas tahimik kaysa dati. Ang bawat upuan sa paligid ng mahabang mesa ay okupado. Ang mga mukha ng board of directors ay mga maskara ng seryosong profesionalismo. Ngunit sa ilalim nito, ramdam ni Liwayway ang kuryosidad at tensyon. Sa kabilang dulo, nakaupo si Dante at amihan kasama ang kanilang abogado. Ang kumpiyansa ni Dante ay halos nahahawakan. Nakangiti ito ng bahagya, tumatango sa ilang miyembro ng board na parang siya na ang nagmamay-ari ng lugar. Si amihan naman ay nasa tabi niya. Ang itsura ay puno ng pagsamba at pagtitiwala sa lalaking kanyang sinamahan sa krimen. Sila ang larawan ng kapangyarihan. Si Liwayway, kasama si Diwa at Attorney Romero, ay nakaupo sa kabilang dulo. Ngunit hindi na siya ang babaeng talunan na lumabas sa silid na ito noong huli. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang puso ay kumakalma sa isang malamig na determinasyon. Hawak niya ang alas. Kailangan lang niyang hintayin ang tamang tiyempo. Gaya ng inaasahan, nagsimula ang abogado ni Dante. Inulit nito ang kwento ng isang problemadong asawa. Muli nitong ipinakita ang mga peking email at pinatugtog ang edited na audio recording. Bawat salita nito ay isang patak ng lason, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumatalab kay Liwayway. Nang matapos ito, isang mapagmalaking katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, tumayo si Attorney Romero. Salamat sa inyong presentasyon, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Ngunit ngayong araw, hindi tayo narito para pag-usapan ang mga gawa-gawang kwento. Narito tayo para sa katotohanan. Tumingin siya sa chairman. Mayroon po kaming bagong ebidensya. Isang ebidensya na hindi lamang magpapatunay sa pandaraya, kundi magpapakita rin ng isang malalim at planadong sabwatan para nakawin ang kumpanyang ito. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ni Liwayway kay Dante. At para ipakita ang ebidensyang ito pagpapatuloy ni Attorney Romero, nais po naming tawagin ang aming testigo. Sa hudyat niya, bumukas ang pinto ng boardroom. Ang lahat ng mata ay napalingon doon. Pumasok si Lino Vargas. Simple ang kanyang kasuotan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Ang mukha ni Dante ay biglang nagbago. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkabigla na mabilis na naging isang nagyeyelong galit. Ngunit ang reaksyon ni amihan ang pinakakawili-wili. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Napatayo siya ng bahagya. Ang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi makapaniwalang tingin. Lino, bulong niya. Sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Ang pagtawag niya sa pangalan ng kanyang pinsan ay puno ng pagtataksil. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili sa lupon, Mr. Vargas? Tanong ni Attorney Romero. Ako po si Lino Vargas, sabi ni Lino. Ang boses ay malinaw na ngayon. Ako po ang IT specialist na kinuha ni Mr. Dante Madrigal. Sa mga sumunod na minuto, sa tulong ng mga tanong ni Attorney Romero, isinalaysay ni Lino ang lahat. Inamin niya ang kanyang partisipasyon sa pag-edit ng mga files sa ilalim ng pamimilit at pananakot ni Dante. May pruweba ka ba sa iyong mga sinasabi? Tanong ng abogado ni Dante. Sinusubukang bawiin ang sitwasyon.
Opo, sagot ni Lino. Ikinabit niya ang isang laptop sa malaking screen sa harap ng silid. Unang lumitaw sa screen ang dalawang email magkatabi. Sa kaliwa, ang pekeng email na ipinakita kanina. Sa kanan, ang orihinal. Ipinakita ni Lino ang metadata. Ang pekeng email ay nilikha ilang linggo lang ang nakalipas sa isang computer na hindi pag-aari ni Liwayway. Sunod, ipinarinig niya ang buong audio recording. Narinig ng lahat ang mga mapanirang salita ni Dante, ang kanyang mga provokasyon na sinadyang putulin sa naunang ebidensya. Ang mga bulungan sa loob ng silid ay nagsimulang lumakas. At para sa huling dagok, ipinlay ni Lino ang isang video. Isang hidden camera recording mula sa kanyang opisina. Nasa screen ngayon si Dante at Amihan, nag-uusap. Siguraduhin mong magmumukhang perpekto ang pirma, Lino. Sabi ng boses ni Dante sa video, hindi pwedeng magkamali. Ito na ang huling piraso para makuha natin ang manlilikha. Paano kung malaman nila? Tanong naman ng boses ni Amihan. Hindi nila malalaman, sagot ni Dante. Dahil sa mata ng lahat, ang asawa ko ay isang baliw na asawang nagseselos. At tayo ang biktima. Tapos na. Ang video ay nagpatuloy, ngunit wala nang nanonood. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon na kina Dante at Amihan. Ang kanilang mga mukha ay puting-puti na parang papel. Ang kanilang mundo na binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa harap nilang lahat. Tumayo ang chairman ng board. Ang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Mr. Madrigal. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Muling bumukas ang pinto ng boardroom. Sa pagkakataong ito, hindi isang testigo ang pumasok, kundi dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang detective. Naglakad sila ng diretso patungo sa kinauupuan ni na Dante at Amihan. Dante Madrigal, Amihan de Leon, sabi ng detective. Ang boses ay formal at walang emosyon. Inaaresto kayo sa salang fraud, forgery at conspiracy. May karapatan kayong manahimik. Ang tunog ng pag-click ng posa sa mga kamay ni Dante at pagkatapos ay kay Amihan ay ang tanging maririnig sa loob ng silid na biglang natahimik. Ang mga salita ng detective ay nagpatuloy, ngunit para kay Liwayway, ang mga ito ay ingay na lang sa malayo. Habang dinadala sila palabas, napahinto si Dante. Lumingon ito at tumingin nang diretso kay Liwayway. Ang pagkabigla sa mga mata nito ay wala na. Ang natira na lang ay isang dalisay at walang hanggang pagkamuhi. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Ngunit si Liwayway ay tumingin pabalik. Hindi nang may tagumpay, hindi nang may galit. Tumingin siya nang may kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya kay Dante, ang pag-ibig, ang sakit, ang galit, ay tuluyan ng naputol. Malaya na siya. Nang dalhin ng mga pulis si Dante at Amihan palabas ng boardroom, isang kakaibang katahimikan ang pumalit sa gulat. Pagkatapos, parang isang binuksang dam, ang silid ay napuno ng mga bulungan. Isa-isang lumapit kay Liwayway ang mga miyembro ng board. Ang mga mukha na dati puno ng pagdududa at paghatol ay napalitan ngayon ng hiya at paghanga. Liwayway, iha, patawarin mo kami, sabi ng chairman, si Mr. De Villa, isang matandang lalaki na naging kanang kamay ng kanyang ama. Hindi namin nakita ang katotohanan. Nabulag kami sa mga kasinungalingan niya. Wala na po yun, Tito Henry, sagot ni Liwayway. Ang boses ay pagod ngunit matatag. Ang mahalaga po ngayon ay ang kumpanya. Tumango ang lahat. Sa mga mata nila, hindi na nila nakikita ang isang babaeng unstable. Ang nakikita nila ngayon ay ang tunay na anak ni Don Ricardo Ramos, isang leader na sinubok ng apoy at lumabas na mas matibay. Ang paglabas nila sa gusali
ay isang bagyo ng mga camera flashes at mga sigaw ng mga reporter. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Liwayway. Naglakad siya ng may dignidad, hawak ang kamay ni Diwa. Ang kanyang mukha ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang kwento ang naging laman ng lahat ng balita. Mula sa mga pahayagan hanggang sa telebisyon, ang dating narrative ay ganap na nabaliktad. Si Dante Madrigal, mula sa pagiging biktima, ay naging utak ng isang malaking iskandalo. Si Amihan de Leon, ang kaibigang nag-aalala, ay naging kasabwat sa kasakiman. At si Liwayway, ang selosang asawa, ay naging simbolo ng katatagan at hustisya. Ang paglilinis sa gulo na iniwan ni Dante ay hindi naging madali. Maraming kontrata ang kailangang suriin, maraming pondo ang kailangang hanapin. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon si Diwa sa kanyang tabi. At sa likod nila, ang buong suporta ng Manlilikha Heirs Corporation. Isang linggo pagkatapos ng insidente, formal siyang ibinalik ng Lupon bilang CEO. Ang kanyang unang araw pabalik ay isang pagsubok. Habang naglalakad siya sa lobby, ramdam niya ang mga mata ng bawat empleyado. Ngunit wala na ang bulungan. Napalitan ito ng isang tahimik na paggalang. Ipinatawag niya ang lahat ng empleyado para sa isang General Assembly. Tumayo siya sa isang maliit na entablado sa gitna ng kanilang main hall, sa harap ng daan-daang mukha na naghihintay sa kanyang sasabihin. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mikropono. Alam kong lahat tayo ay dumaan sa isang malakas na bagyo nitong mga nakaraang linggo. Isang bagyo na sumubok sa katatagan ng ating pundasyon. Maraming kasinungalingan ang kumalat. Maraming tiwala ang nasira. Huminga siya ng malalim. Hindi ako narito para pag-usapan pa ang nakaraan. Ang nakaraan ay nasa kamay na ng hustisya. Narito ako para pag-usapan ang ating kinabukasan. Ang Manlilikha Heirs ay hindi lamang isang gusali o isang pangalan. Ito ang pinaghirapan ng aking ama. Ito ang inyong mga pangarap. Ito ang ating pamilya. At ngayon, sama-sama nating itatayo muli ang lahat ng mas matatag at mas matibay. Isang palakpak ang nagsimula, mahina noong una, ngunit unti-unting lumakas hanggang sa umugong ito sa buong hall. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway na tunay na siyang tinanggap bilang kanilang leader. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos niya ang kanyang buong oras at lakas sa pag-ayos ng gulo na iniwan ni Dante. Mahirap. Maraming mga kontrata ang kailangang suriin. Maraming mga deal ang kailangang iligtas. Ngunit sa tulong ni Diwa na naging kanyang kanang kamay at ng board of directors na ngayon ay buo na ang suporta sa kanya, unti-unti nilang naibalik sa ayos ang lahat. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, umuwi si Liwayway sa mansyon, ang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang mga multo ng nakaraan para tuluyang makalaya. Nag-iisa siyang pumasok. Ang katahimikan ay mabigat. Ang bawat sulok ay may alaala ni Dante. Ang wedding portrait nila sa sala. Ang mga libro nito sa library. Ang amoy ng pabango nito na bahagyang nananatili pa sa kanilang dating silid. Kumuha siya ng isang malaking karton na kahon mula sa bodega. At nagsimula siya. Isa-isa niyang pinulot ang mga gamit ni Dante. Ang mga damit nito sa closet. Ang mga sapatos. Ang mga personal na gamit sa banyo. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Ang nararamdaman niya ay isang malungkot, ngunit mapayapang pagtanggap. Bawat bagay na inilalagay niya sa kahon ay isang pagpapalaya. Ang huli niyang tinanggal ay ang kanilang wedding portrait na nakasabit sa itaas ng fireplace. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang masayang mag-asawa sa larawan ay parang mga tauhan sa isang kwentong matagal nang natapos. Dahan-dahan niyang inalis ang litrato
Mula sa mamahaling frame, maingat itong itinupi at inilagay sa ibabaw ng lahat ng gamit sa loob ng kahon. Pagkatapos, isinara niya ang kahon at tinatakan ito ng packaging tape. Isang simbolikong pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay. Kinabukasan, ang una niyang pinuntahan sa opisina ay hindi ang kanyang sariling desk. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama, ang opisina ng CEO. Matagal na itong hindi nagagalaw, napanatiling malinis bilang isang alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ang amoy ng lumang libro at Nara wood ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa tamang lugar pa rin. Lumapit siya sa malaking mesa at hinaplos ang makinis na ibabaw nito. Dito binuo ang lahat ng pangarap ng kanyang ama para sa kumpanya. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ngunit sa ilalim noon, naramdaman din niya ang isang malaking karangalan. Habang nakatayo siya doon, nakatingin sa syudad mula sa malaking bintana, bumukas ang pinto at pumasok si Diwa. May dalang 2 tasa ng kape. "Mukhang bagay sa'yo ang lugar na yan," sabi ni Diwa. Ngumiti. Ngumiti pabalik si Liwayway at kinuha ang kape. "Mabigat pala, ate." "Kakayanin mo," sagot ni Diwa. "Hindi ka nag-iisa." Tumingin si Diwa sa kanyang kapatid. Sa tindig nito, sa bagong kislap sa mga mata nito, nakita niya ang pagbabago. Ang babaeng nawasak ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. "Handa ka na ba?" tanong ni Diwa. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa pag-upo sa silyang yon, kundi tungkol sa bagong buhay na haharapin niya. Tumingin si Liwayway sa syudad sa labas, sa mga gusaling kumikinang sa ilalim ng araw. Isang bagong simula, isang bagong umaga. Humarap siya kay Diwa. Isang maliit, ngunit matatag na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ngayon pa lang ako nagsisimula." 6 na buwan ang lumipas. Ang boardroom ng Manlilikha Heirs Corporation ay hindi na isang lugar ng takot at pagtataksil para kay Liwayway. Ito na ngayon ang kanyang entablado. Ang proposal mula sa Singaporean investors ay maganda. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad habang nakatayo sa harap ng malaking screen. Ngunit ang kanilang hiling na 55% controlling stake ay hindi katanggap-tanggap. Ang Manlilikha ay hindi ibinebenta. Ito ay naghahanap ng mga partner. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Wala nang pagdududa sa kanilang mga mata. Tanging respeto. Ang aking counter-proposal, pagpapatuloy niya habang lumilipat ang slide sa screen, ay isang joint venture. Mananatili sa atin ang 60% ownership habang binibigyan natin sila ng exclusive distribution rights sa Southeast Asia. Ito ay isang win-win situation na hindi isinasakripisyo ang integridad ng ating kumpanya. Isang matandang board member ang tumango-tango. "Magaling, Liwayway. Napakagaling." Ngumiti si Liwayway. "Salamat po. Kung wala na kayong mga tanong, the meeting is adjourned." Habang nag-aayos ng gamit ang lahat, lumapit sa kanya si Mr. De Villa. "Ang papa mo," sabi nito. Kung nakikita ka lang niya ngayon, siguradong puno siya ng pagmamalaki. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Liwayway, isang matamis na balsamo sa mga natitirang peklat ng nakaraan. Kinagabihan, ang tensyon ng boardroom ay napalitan ng masayang tawanan sa isang maliit at komportableng restaurant. Kasama ni Liwayway sina Diwa at Lino. Ang dating bigat sa kanilang mga balikat ay wala na. Ang relasyon nilang tatlo, na nabuo sa gitna ng krisis, ay naging isang matibay na pagkakaibigan. "So ano nang balak mo ngayon, Lino?" tanong ni Liwayway habang kumakain sila. "Balita ko, may offer sa iyo ang isang malaking tech company sa Makati." Ngumiti si Lino, isang ngangiting malaya na ngayon sa takot. "Opo, Ma'am Liway.
pero pinag-iisipan ko pa. Baka mas gusto kong magtayo ng sarili kong maliit na IT security firm para makatulong sa mga taong tulad ninyo. Huwag mo na akong tawaging ma'am, sabi ni Liwayway tumatawa. Liway na lang. At kung ano man ang desisyon mo, Lino, tandaan mo na nandito lang kami para suportahan ka. Salamat, Liway. Salamat, Ate Diwa. Sabi ni Lino, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Binigyan ninyo ako ng pangalawang pagkakataon. Lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, sagot ni Diwa, nakangiti. Habang nagpapatuloy ang kanilang masayang kwentuhan, nag-vibrate ang telepono ni Liwayway. Isang text message mula kay Attorney Romero. Binuksan niya ito. Liway, good evening. The final verdict is in. Dante Madrigal and Amihan de Leon were sentenced to 20 years in a prison. No chance for parole. Justice is served. Napatitig si Liwayway sa screen. 20 taon. Isang buhay. Huminga siya ng malalim. Walang tuwa. Walang paghihiganti. Ang naramdaman lang niya ay isang malungkot na pagtatapos. Ang tunog ng pagsasara ng isang pinto na hindi na muling mabubuksan pa. Okay ka lang? Tanong ni Diwa. Napansin ang kanyang pananahimik. Itinago ni Liwayway ang kanyang telepono at ngumiti sa kanila. Isang tunay at mapayapang ngiti. Okay na okay, sabi niya. Naisip ko lang ang sarap pala ng sisig dito. Bumalik sila sa kanilang tawanan, sa kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Ang balita tungkol kina Dante at Amihan ay isa na lang maliit na bato na inihagis sa isang tahimik na lawa, lumikha ng bahagyang alon, at pagkatapos ay tuluyan ng lumubog sa ilalim, kinalimutan. Nang gabing iyon, hindi na sa apartment ni Diwa, umuwi si Liwayway. Umuwi na siya sa sarili niyang bahay. Ang mansyon na dati isang bilangguan ng masasakit na alaala ay isa na ngayong simbolo ng kanyang pagbangon. Bago matulog, lumabas siya sa balkonahe ng kanyang silid, dala ang isang tasang mainit na chamomile tea. Ang hangin ay malamig at sariwa. Ang syudad sa ibaba ay isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw. Nakatayo siya roon ng matagal. Iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagbagsak, at ang mabagal ngunit tiyak na pagbangon. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Isang pagpapalaya mula sa bigat ng galit. Hindi pa siya handang umibig muli. At para sa kanya, ayos lang iyon. Natagpuan niya ang isang pag-ibig na mas mahalaga, ang pag-ibig para sa kanyang sarili, ang pag-ibig sa kanyang pamilya, ang pag-ibig sa legasiya na ipinaglaban na niya. Nanatili siya roon hanggang sa ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang mapusyaw na kulay abo sa silangan. Pinanood niya ang unti-unting pagbabago ng kulay ng kalangitan mula sa abo, naging lila, naging kulay kahel, at pagkatapos, ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot-tanaw. Ang ginintuang liwanag ay dumampi sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninamnam ang init nito. Ito ay isang bagong araw, isang bagong simula. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang minamasdan niya ang pagsikat ng araw. Ang kanyang pangalan ay Liwayway. At sa wakas, ang kanyang bukang liwayway ay dumating na. At dito po nagtatapos ang mapaghamong paglalakbay ni Liwayway tungo sa kanyang bagong simula. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng buhay ni Liwayway. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat pighati, bawat pagdududa, at bawat munting tagumpay ng ating bida. Ang kwento ni Liwayway ay isang paalala na ang tunay na katatagan ay hindi sinusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa tapang na bumangon muli.
Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa sarili na nagkamali at nagtiwala. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Nagaano man kadilim ang gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong tinig. Inaanyayahan ko po kayong ibahagi sa comment section ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? Aling bahagi ng kanyang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pagpalain nawa kayo. Nagmamahal at laging nagpapasalamat ang inyong lingkod. Kwentong Puso TV.